Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Kuha ang video na yan sa bahagi ng Florentino Street, corner Maceda Street sa Barangay 519 sa Sampaloc, Maynila, madaling araw nitong June 1. Kaya kahit nakapula pa ang traffic light, humarurot na ang rider patawid para iwasan ang nanakit sa kanya. Bago ang pananakit, nahagip sa CCTV ng kabilang barangay ang pag-counterflow sa Florentino Street, isang one-way street, ang dalawang lalaking lula ng isang motorsiklo na parehong walang suot na helmet. Nakasalubong ng dalawa ang biktima na nasa tamang daan na huminto sa stoplight. Sa kuha ng CCTV, dito may kitang bumalik ang magkaangkas at nang makalapit sa nakahintong rider, hinampas ng nakaangkas ang ulo ng rider gamit ang hawak na helmet at sinundan ito ng pagsuntok ng driver ng motorsiklo. Dito na humarurot palayo ang biktima habang nag-counterflow na naman ang magkaangkas at lumiko sa isang kanto. Nakarating na sa Manila Police District ang video at sinabing agad silang nagkasa ng operasyon para matunto ng nanakit na magkaangkas. Ayon sa kapitan ng Barangay 517, hindi na nila mahagila pang nanakit na rider na residente nila pero nakipag-ugnayan daw sila sa mga kaanak at kaibigan nito. Sabi, isusurrender daw nila dito sa station po, tapos dadalhin nila doon kay Yorme. Mabait naman tong bata na ito. Hindi naman siya talaga permanente dito nakatirayan. Iba-iba ang lugar. Pero nandito ang relatives niya. Nakarating na rin ang insidente sa Land Transportation Office o LTO. Ipinahahanap na raw ang pagkakakilanlan ng motorista at papadalhan ng show cause order. May tuturing daw itong road rage. Pinag-utos sa Intelligence Division para matrace yung motorsiklo para ma-issuehan ng show cause order. After ng hearing, dalawa lang pupuntahan yan. It's either mahabaan yung suspension o totally ma-revoke na yung license niya. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng inirereklamo. Patuloy naman ang investigasyon ng MPD. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. Mga kapuso, may bago pong low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli po yang namataan ng Pag-asa, 475 kilometers northwest ng Pag-asa Island dyan sa Palawan. May tsansa umanong pumasok sa PAR ang nasabing LPA bukas, Huwebes o sa Biyernes, June 5. Sabi ng Pag-asa, mababa sa ngayon ang tsansa nitong maging bagyo. Pero nahahatak po nito ang habagat na nagpapaulan pa rin sa maraming bahagi ng Luzon kasama na ang Metro Manila. Binabalaan po ngayon ang mga taga Pangasinan, Zambales at Bataan mula sa inaasahang malalakas na ulan hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ng halos buong bansa sa mga susunod na oras. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Ang sabi naman po ng Pag-asa, local thunderstorm ang mararanasan sa iba pang bahagi ng bansa. Binaha ang ilang lugar sa Metro Manila dahil sa magdamag na pagbuhos ng ulan dulot ng local thunderstorm. Balita hatid ni EJ Gomez. Pabugso-bugsong pag-ulan ang naranasan sa EDSA Quezon City pasado 1:30 ng madaling araw. Ganito rin ang sitwasyon mula sa EDSA Quezon Avenue hanggang sa EDSA Balintawak, dahilan para bumagal ang takbo ng mga motorista. May bahagi ng EDSA Balintawak ang nagkaroon ng tubig sa kalsada na umabot sa gutter deep. Iniiwasan ito ng mga sasakyang dumaraan. Gutter deep din ang baha sa bahagi ng Port Area, Gate 15 sa Maynila, kaninang alas 3 ng madaling araw. Bahagya ring bumaha sa Barangay Maysilo sa Malabon. Dahan-dahan sa pagtakbo ang mga rider, kotse at e-bike. Bumaha rin sa bahagi ng dalandanan sa MacArthur Highway sa Valenzuela City. Nang tumigil ang ulan, humupa ang baha alas 5 ng madaling araw. Ayon sa Pag-asa, thunderstorm ang dahilan ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila kanina. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. 23 ang huling bilang ng mga nasawi sa gumuhong gusali sa Barangay Balibago sa Angeles, Pampanga. Natagpuan ngayong umaga ang 2 bangkay. Isa sa ilalim sa proseso ang mga labi para sa tamang pagkakakilanlan.
Kahapon naman, natagpuan ang 4 na labi, kabilang po ang isang sanggol. Pinoproseso na ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Ayon sa Angeles City LGU, nagpapatuloy pa rin po ang search, rescue at retrieval operation sa guho. Inaalam pa rin po ang sanhi ng pagguho ng ginagawang gusali nito pong May 24. Itataas muli sa yellow alert ang Visayas Grid ngayong araw. Ayon sa NGCP, mamayang alas 4 ng hapon yan hanggang alas 9 ng gabi. 4 na malalaking coal power plant sa Visayas ang hindi available ngayong Miyerkules, kasabay ng nakikitang mataas na demand. Itinataas ang yellow alert kapag manipis ang reserbang kuryente at posibleng kulangin kung magka-emergency. Tulong-tulong na narespondihan ng mga tauhan ng mall at pulisya ang batang lalaking yan sa Cagayan de Oro City. Naipit kasi ang kamay niya sa escalator. Ayon sa mga otoridad, tumakbo noon ang biktima hanggang mapunta siya sa escalator at naipit. Nagka-minor injuries ang batang lalaki. Agad siyang dinala sa ospital at ngayon nasa mabuti ng kalagayan. Sinusubukan pang makuna ng pahayag ang pamunuan ng mall at mga magulang ng bata. Umapila po ang Senate Minority kay Senate President Alan Peter Cayetano at iba pang majority senators na magpakita na sa sesyon ngayong araw. Pinapag-resign din nila si Cayetano na tinawag naman ng Senate President na pamimersonal na ito. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Senate President Alan Peter Cayetano should resign as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate anymore. Yan ang panawagan ng minorya sa ikalawang araw ng di pagsipot ng mayorya sa sesyon ng Senado. Giit ng minorya sa kanilang joint statement, nilabag umano ang Rule 14, Section 41 ng Senate Rules, kung saan dapat kumonsulta sa majority leader at minority leader ang Senate President kung pagpapaliban ng sesyon. This is not merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people. Alas 3 ng hapon dapat ang simula ng sesyon pero walang nagpakitang majority senator sa plenaryo. Bandang 3:19 p.m., nag-Facebook Live si Senate President Alan Peter Cayetano. May hamon sa minorya. Kung may sapat na numero na raw sila na 13 senador, bababa na siya bilang Senate President. Sabi ko naman sa inyo, no? Pumili tayo ng 13, I'm ready to go anytime, any day. Basta't may 13 na. Show me 13, wala nang problema. Ipinaliwanag din ni Cayetano kung bakit wala ang 11 majority senators sa sesyon. Aniya, paraan ito para hindi maapektuhan ang trabaho ng mga komite ng Senado, partikular ang Blue Ribbon Committee na nakatakdang magsagawa ng pagdinig sa flood control scandal sa Huwebes. Ginamit nila yung parliamentary tool na walk out para po hindi matuloy ang pag-change ng rules. So ngayon po ang majority, ginagamit din po ang rules sa tama, morally, legally, to ensure na hindi agawin ang mga committees para po matuloy ang hearing ng Blue Ribbon sa Thursday. Sa kanilang press conference, itinanggi ng minorya na hinaadlangan nila ang pagdinig ng Blue Ribbon. Abuse po yan ng sinasabi niyang parliamentary rules ng Senado. Hindi po namin hinahadlangan magpatuloy ang anumang pagdinig ng komite basta nasa tamang paraan. Muli ring iginiit ng minorya ang anilay mga panukalang hindi makausad dahil walang sesyon, gaya ng anti-hospital detention bill. Sa lahat ng nasa ospital na yon na mga mahihirap natin mamamayan na hino-hostage ng ospital dahil di makabayad, kasalanan ni Alan Cayetano yan dahil ipapasa na sana namin ang batas na yan. Umapila ang minority senators sa mga kasamahan nila sa mayorya na magpakita na sila sa sesyon. Ako naniniwala, hindi naman lahat sa majority ay mga loko-loko, no? Meron pa rin sa kanilang mababait. So I appeal to those members of the majority na meron pang katinuan sa pag-iisip, pumasok naman kayo. Every day, ang Senate gumagastos ng 25 million sa kuryente, sa utilities, sa sweldo, pero walang session nangyari. Walang batas na na-approve. Ayon sa minorya, hindi Senate President lang ang pwedeng magbukas ng sesyon. We appeal to the rest of the members of the majority bloc. Huwag na si Senate President kasi we appeal to their sense of duty, of the responsibility. Kasi mukhang untenable na si SP kasi siya yung
nagsasabi sa mga kasama namin na huwag mag-attend ng session. Under the rules, pag wala yung SP, pwede mag-preside ang pro temp. Pag wala yung SP and pro temp, pwede mag-preside ang majority leader. Pag wala yung tatlo, pwede mag-preside any of the two deputy majority leaders. Pag-aaralan ng minorya ang pagpapanagot sa majority senators para sa hindi pagdalo ng sesyon. The Constitution says that we should meet at 3 p.m. Monday, Tuesday, Wednesdays. As a matter of fact, even Thursday should be a working day also in those. We'll cross the bridge when we get there. We'll see. Hinahabol ko si Alan Peter Cayetano. Kung matapang ka, pumunta ka dito. Otherwise, duwag ka. Sana, pag Senate President ka, ikaw maging ehemplo ng iyong mga miyembro ng buong Senado. Unifier. Kaso siya masamang ehemplo. Bad influence, bad example, bad apple. Pasado alas 5 ng hapon, nag-Facebook Live si Cayetano. Sinagot niya ang sinabi ni Senador Raffy Tulfo. So, yung hamon mo, magpakita ako kung hindi tiduwa. Para po rin sinabi ang bawat senator, ikaw, maging independent ka o hindi, duwag ka. May paliwanag din si Cayetano tungkol sa pagpapatay umano ng aircon nung nasa floor ang minority senators. Yung pong centralized aircon, yung master switch or yung sa kuryente, nasa GSI gas yun at may nag-trip ng wire. Kaya around 6 o'clock, nagkaroon talaga ng problema sa aircon. So, hindi po namin gagawin sa inyo. Ukol sa anti-hospital detention bill, nag-walkout daw ang minorya kung kailan pwede nang talakayin ng bill. So, kayo naman ang nag-walk out nung last Tuesday. Willing na nung kami na i-take up yan. Lahat is sa side namin, we're ready. So, wag yung i-biski bintang one-sided. Dagdag ni Cayetano, pine-personal umano siya. I've always treated you well, whether I'm close to you or not, whether you're in the minority, majority, and I will continue to treat all of you well. But kayo ang name-personal. So let me ask the 11 majority who's asking me to resign up. Kahit na isa chorus, binigyan mo ako ng chance. Inimbitahan din ni Cayetano ang mga taga-minorya na makipagpulong sa kanila kaugnay sa mga agam-agam sa pagdinig ng Blue Ribbon sa Huwebes. Sinabi ni Senador Erwin Tulfo, bukas sila na magpunta sa hearing sa Huwebes. Pero pag-usapan natin, sino-sino magkukumpos yan. Okay, dapat balance. Merong mga member ng minority, huwag yung puro majority. Inilantad din ni Tulfo ang 4 na kasamahan nila sa minorya na sinuyo umano para tumalon sa mayorya. Yes, kinakausap namin. Sumanib na kayo dito sa amin. Ganon din naman po sila, Miss Vicky. May kinakausap silang 4 sa amin na sumanib sa kanila. Sino po yung 4 na kinakausap mula po sa inyo? Sa minority po. Ito po, sa minority po, kinakausap po nila, gusto po nila na lumipat po si Senator Lapid, si Senator JB, kami pong magkapatid na Tulfo Brothers na sumama po sa majority. Inoferan din po kami ng komite. Lumipat po kaming 4 para ika nga, ilan sila dati? 13 para maging 17 po sila plus 4. Hindi naman po kami pumayag. At kaugnay naman sa mga taga-mayorya na sinusuyo para lumipat sa minorya. Mga senior members po namin ng mga may kausap po doon, mga kaibigan naman po nila, nakasama. Tama po yun, si Senator Jinggoy na, pare baka gusto mo lumipat na dito sa amin. Yung pong isa sa alam ko na kinakausap, si Senadora Lore, kinakausap din. Dahil magkakaibigan naman po yan, magkakasama sila 17th, 18th, 19th Congress. So, magbabarkada na po yan. Nagkaiba lang po ng bakod. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA News. Itinanggi ni Senador Kiko Pangilinan na namemersonal ang minority senators kasunod ng panawagang mag-resign si Senate President Alan Peter Cayetano. He has only himself to blame. Okay. If you ask me, it was his actions, not ours, that led to this continuing disgraceful. Talagang nakakahiya ang Senado. Sabi ni Pangilinan sa panayam sa kanya ng unang balita sa unang hirit, paanong bibigyan ng pagkakataon si Cayetano bilang Senate President kung sa umpisa pa lang anya ay binabaluktot na nila ang Senate rules. Inihalimbawa niya rito ang nangyari noong May 26 kung kailan nagkainitan ng mga senador kaugnay sa usapin ng pag-amyenda sa Senate rules para payagan ng mga senador na dumalo via video conferencing. Nag-walkout noon ang minorya. Nanawagan ng Senate minority na magbitiw sa pwesto si Cayetano dahil sa anilay paglabag sa Senate rules kasunod ng hindi pagdalo ng Senate majority sa sesyon ng 2 magkasunod na araw.
Hanggang ngayong araw na lang pwedeng magsesyon ang Senado bago mag-adjourn ang Kongreso sa Biyernes, June 5. Ang tanong, sisipot na kaya ang majority senators mamaya? At kaugnay niyan at iba pang issue, kausapin natin sa Senate Minority Member Senator Raffy Tulfo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Raffy and Connie. Salamat sa imbitasyon. Opo. Kunin po namin yung inyong tugon sa sinabi ni Senate President Cayetano kaugnay sa hamon yung humarap siya sa sesyon ngayong araw. And I quote, kung hindi ka lang Tulfo, isinumbong kayo kay Tulfo, end of quote. Nakakatawa nga, natawa ako eh. Actually, ang ibig ko sabihin noon, kung matapang ka, pumunta ka sa plenary at doon ka magsasalita kung anumang issue meron ka against anything or against us, the minority. Nang sa gayon, masagot namin, maribat namin. Yun yung magkakaroon kami ng bakbakan sa plenary. Huwag sa Facebook. Yun yung gusto kong sabihin. Kaso mukhang takot siya na maribat siya. Takot siya mapahiya siya. Kasi karamihan sa mga pinagsabi niya, kasinungalingan. Papatunayan namin yung pagdating sa plenary. So magbabanggaan kami sa plenary. Huwag sa Facebook. May tumugon na po ba sa inyong apela sa mga taga-mayorya na magpakita na sa sesyon ngayong araw? That I don't know yet. Hinihintay ko kung meron. So ang plano namin ngayon ay tulad kahapon at isang araw, we will wait lang for as long as it takes. 2 hours, I don't know, 3 hours. Pag hindi sila sumipot, uwi ulit kami. Paano niyo po i-assure yung mga kapwa-senador na ang isa kasi sa kanilang mga contention, baka agawin daw yung mga komite, lalo na yung Blue Ribbon Committee dahil ang sabi daw yung minorya ngayon ang nais pumigil dun sa sinasagawang investigasyon. Ano pong assurance nyo na gusto nyo talagang ituloy yung investigasyon ng Blue Ribbon Committee? Kami? Of course gusto namin, wala kaming problema na mag-hear ulit sa Blue Ribbon. Pero para sa akin, ito pardon my word, yung Blue Ribbon Committee na binuo nila, yan ay bastardo because it was born out of illegitimacy. Dahil nga ayon sa Rule 10, Section 13, Paragraph 2, dapat 17 ang members ng Blue Ribbon. Yung members nila ngayon from the chairman down is 9 only. O isama na natin yung mga ex-officio. At the least 12. So kulang sila ng 5. So illegitimate yan. Bastardo yan. Pardon my word again. Pero kung itutuloy po yung pagdinig bukas, so kukwestiyonin ho ba yun? Or anong gagawin ng minorya? Ito nga yan, Rafi, kasi walang members galing sa minority. So therefore, wala kaming kapatan na questionin ang any resource person na magsinungaling doon. We don't have the authority or the right na para i-cite in contempt or any person na basta lang magsinungaling. Kasi dapat member lang ang pwede mag-cite in contempt and another member mag-second demotion dyan. So, sa ngayon, dahil puro members, sila lang at ang members lahat ay majority, yung gusto nilang narrative palabasin from the resource person, yun ang talagang lalabas. So, kaya nilang maniobrahin yung hearing dyan sa Blue Ribbon because walang members from minority. Kung mangyari nga po yung sinasabi ninyo, hindi kaya mas mag-judge sa kanila yung taong bayan na makakapanood kung ganito nga ang kanilang gagawin kapag tinuloy yung Blue Ribbon Committee hearing? Taong bayan talaga mag-judge sa kanila kung anong mga gagawin nila dyan. Bakit kami atin? Bastardo nga eh. Di ba? I'm sorry again, pardon mo again. Bastardo yung committee na yan. Why would we be part of that bastard committee? Again, sorry for the word. Kung hindi po sila dumalo sa sesyon ngayon, paano yung mga nakabinbing mga panukala, yung mga paghahanda sa impeachment trial halimbawa pa? Wala. Yan nga eh. Yan nga eh. Very unparliamentary itong ginawa ni Senate President Alan Peter Cayetano na iboboycott dahil lamang sa kanyang pagsisimpatiya kay Sen Jinggoy. Marami mga trabaho na hindi magagawa, nakabinbin, patuloy na nakabinbin lamang yan. Yung pag-aresto naman kay Sen Jinggoy, yan ay sabi siya ng isang warrant, so legit yun, rule of law, it's been followed. Mukhang kinukontra ni Senator Alan Peter Cayetano, kaya siya nag-boycott at inaya niyang kanyang mga kasama na i-boycott yung hearing sa Senado, yung session, dahil nga again, dahil kay Sen Jinggoy. Papaunlakan po ba ng minorya ang imbitasyon
ni Senate President Cayetano na makipagpulong ngayong araw kaugnay sa mga agam-agam nga sa pagdinig ng Blue Ribbon bukas? Makipagpulong saan? Sa Facebook? Sa Facebook ba? Hindi. Ang gusto niya kung makipagpulong sa Senado, huwag sa labas. Kaya na tayo sinweldo, kaya kami binoto at sinisweldohan para gawin namin trabaho namin sa Senate, hindi kung saan-saan. Lalo na pag yan, gusto niyo ng debate, debatehan kami, maghapon magdamag, habutin kami hanggang madaling araw, call, para lumabas ang katotohanan, manonood live ang taong bayan para malaman kung sinong sabi ng totoo at sinong sinungaling. Paulit-ulit pong sinasabi ng minorya na solid kayong 11. Pero meron ho kayong mahahatak kaya sa mayorya ngayon with all of these happenings? I don't know. That I don't know. Wala akong alam dyan. Ang alam ko lang, papasok ulit kami, solid kami 11, uupo kami doon sa plenary, mag-aantay kami, at pag umabot ng ilang oras at wala pa rin sumipot ni sa kanila, which I know, wala talaga, then uwi na. Meron ho ba kayo impormasyon kung may mga lipatang mangyayari, lalo na mula sa mayorya? That I don't know. I really don't know kasi nung mag-focus kami the last time, wala naman ang pag-usapan tungkol dyan. Ang napag-usapan lang ay mag-aantay lang kami. Let's see kung ano yung move nila. Hanggang doon na lamang kami. Pero yung sinasabing kung meron kami mga kinukumbinsi, of course, natural lang naman yan tulad ng sinabi ni Sen. Erwin sa isang interview ninyo, natural nag-iimbita, whether sa majority o sa minority, na maglipatan. Lahat naman kami may kaibigan sa kabila. Yung kabila may kaibigan sa amin. So it's not natural at times mag-imbitahan, mag-ayaan na sumama sa grupo namin. Di ba? Sila naman sumama sa grupo nila. Pero walang takutan. Never na nangyari yun na kami nanakot na kapag hindi ka sumama, ito mangyari sa'yo or else. Nothing like that happened. Baka meron po kayong mensahe sa taong bayan na pinaparatangan ng telenovela yung nangyayari dyan sa Senado. Kaya nga, mga taong bayan, I'm very, very sorry. Buong pakumbaba, ako po'y humingi ng paumanhin sa inyo. Pinoto nyo kaming lahat para magtrabaho at pumasok, hindi para magbangayan. Pero wala po kami kasalanan sa minority. Nakikita nyo naman po, kami pumapasok araw-araw at ginagawa namin, gusto namin gawin ang trabaho namin. Pero hindi na gagawa yun dahil nga binoboycott ng majority ang Senado. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat po at magandang umaga po. Yan po si Senate Minority Member Senator Raffy Tulfo. Susubukan po namin kunan ng reaksyon sa Senate President Alan Peter Cayetano kaugnay sa mga pahayag ni Senador Raffy Tulfo. Sinisikap po din po naming makapanayam ang mga membro ng Senate Majority para makuha rin ang kanilang panig sa mga kasalukuyang issue sa Senado, pero wala pong sumasagot sa aming mga tawag at text. Samantala, nakataas ngayon ang yellow rainfall warning sa ilang bahagi ng Central Luzon. Ibig pong sabihin niyan, asahan ang malalakas na ulan sa loob ng 3 oras ayon sa Pag-asa. Posible ang pagbaha sa mabababang lugar. Apektado po ng yellow rainfall warning ang Bataan at ilang panig ng Zambales. Tatagal ang nasabing babala hanggang alas 2 mamayang hapon. Wednesday latest mga mare at pare, embracing his kontrabida era. Si sparkle artist Rocco Nasino para sa upcoming Kapuso Prime series na Hari ng Tondo. Mula sa pagganap niya bilang akil na mukhang sasanib sa Puwersa ng Kadiliman sa finale ng Encantadia Chronicles Sangre. This time, kasapi naman sa isang sindikato ang role ni Rocco. Chika ng aktor sa inyong kumare, makakaharap niya ang mga karakter ng lead stars na sina Kapuso Drama King Dennis Trillo at Kapuso Primetime Action Hero Ruru Madrid. Puno ng fight scenes ang serye kaya magagamit daw niya ang mga natutuhang moves sa Stars on the Floor Season 2 at sa Mixed Martial Arts. Ang kanya namang co-star na si Isabel Ortega, back to stunt training at gymnastics. Para yan sa kanyang role na social worker na ipinaglalaban ang karapatan ng kababaihan. Mapapanood na ang Hari ng Tondo soon. Samantala, ipinasilip na ang latest teaser sa upcoming romantic drama series ng GMA Public Affairs na You're My Favorite Song. Bibida riyan sina Marco Massa, Clifford, Heath Hornales at Caprice Cayetano. Chika ni Caprice, it's good to be back dahil sobrang niyang na-miss umarte. Very happy rin siya sa vibe ng cast at staff sa set.
Sa post naman ni GMA Public Affairs Senior Vice President Nessa Valdeleon na bumisita sa set ng series, pinuri niya ang galing ni Capri sa pag-arte. Abangan ang You're My Favorite Song this June. Mainit na balita, sinampahan ng reklamo sina Senate President Alan Peter Cayetano, Senador Robin Padilla at suspended Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. May ulat on the spot si Joseph Moro. Joseph? Yes, Connie, obstruction of justice nga ang isinampang reklamo ng Grupong Tindig Pilipinas laban kay Senate President Alan Peter Cayetano, Senador Robin Padilla at suspendidong Senate Sergeant at Arms retired Police Major General Mau Aplasca. Inihain niya ng grupo kani-kanina lamang dito sa Ombudsman at ayon sa grupo ito ay dahil sa pagharang ng tatlo para ma-serve ang warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Bato de la Rosa. Kasama na rin ang pagtulong umano ni Senador Padilla na makalabas ng Senado si de la Rosa. Ayon sa grupo may valid o may bisa na ma-warrant of arrest laban kay de la Rosa at hindi dapat hinarang ang pagpapatupad nito. Sumama rin ang grupo sa panawagan na mag-resign na si Cayetano at bumalik na sa trabaho ang mga majority senators. Narito ang pahayag ni Kiko Aquino D. Sa pagtulong nila sa pag-escape ni Senator Bato de la Rosa sa pag-serve ng warrant ng ICC. Naniniwala po kami na lahat po ng nagawa nila yung mula sa pag-place under protective custody kay Senator Bato hanggang sa mga sa naging karahasan na naganap sa Senado. Maraming boses mula sa taong bayan, mula sa civil society na nababahala, nalulungkot, nalilito, nagagalit dahil sa nagiging kalagayan ng ating Senado ngayon na talagang I think we've never before seen yung isang Senado na talagang ganitong kagulo, ka-unpredictable, at saka talagang nawawala yung kumpiyansa ng taong bayan. Connie, magbibigay rin daw ang Grupong Tindig ng Pilipinas ng kopya ng kanilang complaint sa International Criminal Court at samantala patuloy pa rin nating hinihinga ng pahayag itong Senador Cayetano, Padilla at si General Aplasca. Connie. Maraming salamat, Joseph Morong. Mayroon pa raw mga big fish o malalaking personalidad na sasampahan ng kaso kaugnay po sa questionableng flood control project sa Bulacan. Meron pang mga padating na kaso. In fact, tomorrow meron ulit ifa-file sa Bulacan naman. No, hintayin nyo na lang kung sino kasi malaking isda din yan. Hintayin nyo na lang bukas. Sinabi yan ni DPWH Secretary Vince Dizon habang iniinspeksyon ang Matalahib Creek Pumping Station sa Quezon City kanina pong umaga. Ayon kay Dizon, Office of the Ombudsman ang magsasampa ng mga kaso sa Malolos Regional Trial Court bukas. Hindi sinabi ni Dizon kung sino-sino ang malalaking personalidad na tinutukoy niya at kung anong mga kaso ang isasampa laban sa kanila. Tila may pasaring si Vice President Sara Duterte sa gobyerno kaugnay sa mga nangyayari sa Senado. Nakikita natin kung paano ginagamit ang mga institusyon ng gobyerno at ang pera ng taong bayan laban sa anumang oposisyon. Ayon pa sa bise, imbis na atupagin ang mga problema ng bayan, inatupag ng gobyerno ang pagpapatahimik sa mga hindi sang-ayon sa gobyerno. Dapat anyang protektahan ang independence ng mga institusyon kabilang ang Senado at Kamara. Dapat daw ay malaya ang bawat mambabatas na gampanan ang kanilang mandato na naaayon sa konsensya at malaya sa pagbabanta at pananakot. Wala pang pahayag ang Malacanang, Senado at Kamara kaugnay sa mga pahayag ng bise. May mensahe nga po si Pangulong Bongbong Marcos sa mga senador kasunod ng 2 araw na hindi pagsesyon ng Senado. May ulat on the spot si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Rafi, get back to work. Yan ang mariing mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga senador sa gitna ng nangyayaring deadlock o impasse sa Senado na nagresulta sa 2 araw o 2 sunod na araw na pagkakansela ng sesyon at wala pang kasiguruhan kung ano ang magiging ending ng Senate impasse na ito.
Ang mga nasasaksihan natin mga nangyayari sa Senado ngayon, nagdulot anya ng disarray o sa salitang Pilipino, magulo, makalat na sitwasyon sa Senado bilang institusyon, gayon din sa liderato nito. At natigil tuloy ang mahalagang gawain ng legislation at gobyerno. Sabi ng Pangulo, maraming kailangan gawin. Isa na rin halimbawa ay baka kailanganin ng supplemental budget para makapagbigay tulong sa mga Pilipino dahil sa oil crisis. At sa mga sitwasyong ito, ayon sa Pangulo, paano makakaresponde ang gobyerno kung walang karampatang legislation o pagpasa ng mga batas? Ang gulong ito, kabaligtaran ng gusto sana mangyari ng gobyerno na makalikha ng stability at may maaasahan ng mga Pilipino sa kanilang gobyerno. Hindi anya ito magagawa ng ehekutibo kung nagbabakasyon ang mga mambabatas. Sabi ng Pangulo, ang paghahatid sa isang kapwa senador kung saan man ito papunta, tulad na nangyari nitong Lunes kay Senador Jingo Estrada, ay hindi raw sapat na dahilan para kanselahin ang sesyon. Sa sitwasyong ganito, natanong ang Pangulo, anong balak niyang gawin o anong pwede niyang gawin bilang Pangulo? Yan daw ang kanilang pinag-aaralan. Tinitignan ng mga akmang batas, tinitignan ng konstitusyon, pero lahat daw ng ito, kailangan ng kooperasyon ng Senado na magbalik trabaho dahil bilang isang co-equal branch, hindi naman daw pwedeng diktahan o parusahan ng ehekutibo ang lehislatura. Rafi, ang ambush interview sa Pangulo nangyari sa kanyang pagbisita sa lungsod ng Maynila para pangunahan ng pamimigay ng 20,000 pesos sa financial assistance sa mahigit 4,000 mga presidential scholars sa ilalim ng kanyang Bawat Bayan Makikinabang program. Narito ang naging pahayag ng Pangulo. Get back to work. Get back to work because it's important. Dami natin kailangan gawin. We cannot do that if the legislature decides to stay at home and have a vacation. They have to regulate themselves. And they haven't been doing much of a good job right now. Yan, Rafi, ang latest mula sa Palasyo ng Malacanang. Balik sa'yo. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Kaugnay po sa sinabi ng Pangulo na magbalik trabaho na ang mga senador at iba pang usapin, makakapanayan po natin si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, ma'am. Yes, magandang umaga, Connie, at sa lahat ng sumusubaybay sa inyong programa. Good morning. Opo, Yusek, sabi po ng Pangulo ngayong umaga, tinitignan ng ehekutibo ang mga paraan para maremedyuhan yung sitwasyon po dyan sa Senado. Maaari ho bang malaman ano yung mga hakbang na ito? Sa ngayon, Connie, kasasabi lang po ng Pangulo ay ito ay bubusisiin na at aaralin kung anong tamang hakbang dito. At hindi naman kasi dapat agad-agad nakikialam ang ehekutibo sa mga nangyayari sa Senado dahil meron tayong separation of powers. Pero kapag ito'y nakaka-apekto na talaga at nakikita na natin kung anong epekto nito sa bansa natin mismo at sa ating mga kababayan, siguro talagang nararapat na kumilos na rin ang Pangulo. Pero sa ngayon po ay inaaral pa po ito para hindi na po masabing sinasaklawan ang ginagawa ng mga aktibidad dyan sa Senado. Okay, ano ho yung masasabi naman ninyo sa hamon ni Senate President Alan Cayetano sa minorya na i-reject ang anumang legal cases or political pressure daw mula sa Marcos administration para impluwensyahan yung internal affairs ng Senado? Kwento lang po yan ni Senator Alan Cayetano. Wala naman po yan na basihan. Unang-una nga po ay kung nakikialam po ang Pangulo sa nangyayari dyan, hindi na po magkakagulo ng ganyan. At ang kaguluhan po sa Senado ay kagagawan po ng mga senador na ngayon ay pinamumunuan mismo ni Senator Alan Cayetano. Nasa leadership po yan. Kung siya po ay talagang para sa bayan, hindi po naman siguro niya gagawin at papayagan ang ganitong kaguluhan sa Senado. Si Vice President Duterte naman po sinabing ginagamit daw yung mga institusyon ng gobyerno at ang pera ng taong bayan laban po sa sino mang oposisyon o anumang oposisyon. Ano ho ang reaksyon kaya ng Pangulo dyan kung meron na? Unang-una po nakakaalarma yung mga mensahe ng Vice Presidente dahil ang ginagawa lamang po ng administrasyon ay ang sino mang sangkot at kung sila man ay nakakasama sa pagkakaso, maaari naman nilang ipanalo ang kaso kung talagang wala sa kanilang masasabing ebidensya. Pero ito po ay noon pa. Nagkaroon na po ito ng mga pag-iimbestiga at hindi po ito may kaugnayan sa sinasabing panggigipit. Yan lamang po ang sinasabi nila ngayon dahil nakikita po natin ang katotohanan na hindi po nagawa sa nakaraang administrasyon na mapanagot ang mga taong sangkot sa mga ghost projects. Yan po ang tinututukan din ng Pangulo at ng administrasyon na
maiwasan, burhin hanggat maaari ang issue ng korupsyon sa gobyerno at mapanagot ang dapat na mapanagot. So nakakaalarma po ang mga mensahe ng Pangulo dahil kapag ka po oposisyon na may kaso at nasasangkot, dapat po bang isipin na lang na laging political persecution katulad ng sinasabi ni Vice Presidente na ngayon ay nahaharap sa isang impeachment trial at muli sasabihin na naman niya ay pamumulitika. Siguro kung may mga issue na dapat na sagutin, dapat malaman din ng taong bayan ang katotohanan kung ito ba'y kaya ba nilang linisin ang mga pangalan nila. Okay, sa usapin naman po ng flood control projects, naaresto na nga po si Senator Jinggoy Estrada at si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na sangkot sa maanumalyang flood control projects. Nagpapatuloy pa rin po ba yung investigasyon dito ng gobyerno? Yes, katulad po ng sinabi ni Secretary Vince, patuloy pa rin po yan. At kung may makikita pa po ng mga proyekto na talaga maanumalya, yan naman po ay nasa ombudsman na rin po at DOJ at patuloy po ang pag-iimbestiga rito. Hindi po yan titigil. Okay. Ang gabinete ho ba ng Pangulo nananatiling solid o posible ho daw bang magkaroon din ng panibagong rigodon? Depende na po yan sa Pangulo. Sabi naman po niya, maaaring meron. Depende na po yan sa pagpapasya po ng Pangulo. Okay. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin dito sa Balitang Hali, Yusek. Maraming salamat, Connie. Dalawa po ang patay sa pamamaril sa Cadayangan Special Geographic Area, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon sa ulat ng pulisya, nag-uusap ang mga biktima sa isang kubo na nasa gilid ng kalsada sa barangay Malingaw nang bigla silang atakihin at pagbabarilin ng mga hindi kilalang armadong lalaki kahapon ng umaga. Tumakas sa mga suspect sakay ng 2 motorsiklo. Na-recover sa lugar ang ilang basyo ng bala. Sabi ng pulisya, hinihinalang rido o personal na alitan ang motibo sa pamamaril. Patuloy ang investigasyon ng Midsaya Police at 33rd Infantry Battalion ng Philippine Army. Naghigpit na rin po ng seguridad sa lugar. Pinatalsik na ng Kamara si Kiko Barzaga dahil sa kanyang mga kontrobersyal na posts sa social media. Ano naman kaya ang susunod na plano niya? Narito ang aking report. With 265 members voting in the affirmative, 14 in the negative, and 8 abstentions, the findings and recommendations contained in Committee Report number 298 are hereby adopted. Madam Chair, Representative Barzaga is hereby notified of the action taken by the House on Committee Report number 298. Ayon sa chairperson ng House Ethics Committee, kahit pinatawan na ng 2 60-day suspension, tila hindi pa rin nagtanda si Kiko Barzaga at nagpatuloy sa paglabag ng House Rules, partikular ang Rule 20 ng Section 141A at B o Unparliamentary Behaviors at Section 4AB ng Republic Act 6713 o Batas sa Tamang Decorum o Pag-uugali ng isang pampublikong opisyal. with the representative having meted with 60-day suspensions in 2 instances, the committee considers that another penalty of suspension will not likely deter the improper behavior which continuously reflects negatively on the image of the House of Representatives. Therefore, the committee approves to recommend the imposition of the most severe penalty of expulsion from office upon Representative Kiko Barzaga. Nasa loob ng sesyon si Barzaga nang basahin ng rekomendasyon para sa kanyang pagpapatalsik. Ilang kongresista naman ang agad tumayo para questionin ang rekomendasyon ng expulsion. Ang mga social media posts and speeches ni Kong Kiko Barzaga na bumabatikos sa pamahalaan sa Administrasyong Marcos at iba pang opisyal ng pamahalaan kabilang na ang Kamara at Senado. Gaano man ka-provocative o ka-harsh, ito ay hindi sapat na dahilan upang pagkaitan natin ng kinatawan ang daan-daang libong mamamayan ng Dasmariñas, Cavite. Aminado naman si Navotas Representative Toby Tiangco, may ginawang kasalanan si Representative Barzaga. Pero sapat daw ba ito para siya ipatalsikin mula sa Kongreso? Si Kong Kiko Barzaga po ba ang nakasira ng dignidad, integridad at reputasyon ng House of Representatives? Yung pa bang sinasabi niya ang nakasira? Si Representative Jose Pepito Alvarez ng 2nd District ng Palawan na nagsabing kaibigan niya ang ama ni Congressman Barzaga. Derechahan sa kanyang manifestation. Gusto ba ninyo na manatili yung animal na yan dito? Animal in the sense na pusa daw siya.
Hindi yung animal siya. Hindi. Hindi ba pusa ka? O ayun, kita mo. Ayon kay Congressman Abalos, sila man nahirapan sa kanilang naging desisyon, pero ilang beses na raw binigyan ng babala si Barsaga at binigyan pa siya ng pagkakataon na sumagot sa Ethics Committee hearings, pero hindi siya tumugon dito. Habang nagsasalita ang mga kongresista matapos ang botohan, lumabas ng plenaryo si Barsaga at kumaway sa mga kasama habang palabas. Sa ngayon daw, wala pa siyang desisyon kung kukwestiyonin niya sa korte ang desisyon ng kanyang mga kapwa kongresista. I-enjoy na lang daw muna niya ang kanyang bakasyon. Mensahe niya sa kanyang nasasakupan, I'll be back 2028 siguro kung may elections, and andun pa rin ako sa Cavite. Feel free to say hi if you meet me. Okay? But ngayon, private citizen muna si Kong Miao Miao. Rafi Tima, nagbabalita para sa GMA News. Nagpahayag ng suporta si Vice President Sara Duterte sa pinatalsik ng Kamara na si Kiko Barzaga. Sa isang open letter, sinabi ng vice, and I quote, "Being different is okay. At character matters more than conformity." End of quote. Hindi raw lahat ay maiintindihan ang mga bagay at landas na pinili ni Barzaga. Sabi ng vice, siya rin daw ay tinuturing na kakaiba dahil sa hindi niya pagsunod sa nakasanayan. Nasa 100 pamilya ang nasunugan sa barangay May Bunga sa Pasig. Binalot ng makapal na usok at naglalagablab na apoy ang West Bank Road mag-aalas 10 kagabi. Walang naisalbang gamit ang ilang residente roon. Ayon sa Bureau of Fire Protection, walang nasawi o nasaktan sa sunog. Pansamantalang nananatili sa West Bank Community Center ang mga nasunugan. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Nagkaroon din ng sunog sa Sampaloc sa Maynila pasado alas 11 kagabi. Nasa 15 pamilya naman ang naapektuhan doon. Patuloy pang inaalam ang sanhi ng apoy. Nagbabalik big screen simula this Wednesday ang multi-awarded 1999 film ng GMA Pictures na Muroami. Saksihan sa remastered at digitally restored Muroami ang muling paglalayag ng MV Aurora. Obra yan ni National Artists for Film and Broadcast Arts, Marilu Diaz-Abaya at Ricky Lee. Sa full documentary ng Muroami The Making, ipinasilip ang behind the scenes sa pagbuo ng Muroami. Mula sa 2,000 batang Boholano na nag-audition at dumaan sa acting workshop, 40 batang pinakamagaling lumangoy at sumisid ang napili para sa pelikula. Isa sa mga nakisisid sa karagatan, ang bidang si Rebecca Losterio na gumanap bilang kalbo. Tusan lang talaga ang tingin mo sa amin. Wala kang pakialam. Sa exclusive interview ng GMA Pictures na pa way back Wednesday si Rebecca sa experience niya sa set 27 years ago. Nasa Denmark ngayon si Rebecca kasama ang kanyang mister at anak. Chika ni Rebecca, proud at excited ang naramdaman niya nang malamang ipalalabas ulit ang Muroami. It's quite exciting and, you know, I felt proud. It's a good movie and I'd love talking about it. So. It's like opening a time capsule, right? It's, you know, brought back a lot of memories. Yan po ang maiinit na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.